Video pala kayo. Magbabasa kasi ako tungkol siya sa love. Para sa mga bata, sa mga youth, teenager like me. Gusto niyo ba malaman? Dapat dito sa bata. Sige, alamin natin. Yan. So again, my name is Mark Lester Tasnada, and we're going to make a book review. So this book is all about love for teenager. It contains 96 pages, and it is published by the OMF Literature INC in Manila, Philippines. So again, this is a love Christian book. So it is entitled Love Struck. Love mo siya? Sure ka ba? So its author is Ronald Mullins, and so he is a pastor. So this book is a Christian related and for youth, kids, teenagers like me. In the first chapter, there is many subtopics. In chapter 1, its main topic is all about the 7 signs ng peking love. So dito sa chapter 1, there is 2 things, PL and TL. PL means peking love. Second is the true love. So dito sa chapter 1, inaalam natin yung 7 signs ng peking love. Yan. So the axe effect, first subtopic. So dito, malalaman daw natin ang love na peke kung merong axe effect. Ang axe effect, ibig sabihin niya, ikaw ay in love sa isang tao dahil sa physical looks. For example, ako, pogi ako, so in love ka sa akin. That's called the axe effect. Bumabase ka sa physical na kaanyuan ng loved ones mo. Second, the kisap mata complex. So dito, para siyang love bomb. Mabilis na nagiging kayo, mabilis ding mawawala. Next, the crazy for you syndrome. Ang crazy for you syndrome is parang nababaliw ka na kakaisip sa kanya. For example, dito sa nabasa ko, pag tumitingin daw siya sa langit, na-imagine niya yung mukha ng BF niya and crush niya sa mga ulo. So at sa tuwing kumakain daw siya sa kantin, nakikita niya yung mukha ng JF or crush niya sa plato. Parang yung mga bagay na nakapalibot sa'yo, nadi-disregard dahil nakafocus ka sa kanya. At lagi mo siyang in-accept, ganun siya. Next, just the two of us feeling. So dito, may dalawang tao na in love, tapos in-isolate nila yung sarili nila sa crowd. Sabihin, parang lumalayo sila sa mga friends nila, may sarili silang mundo na ginagalawan. Parang hindi na sila nakikipag-communicate sa mga friends nila dahil focus sila sa isa't isa. Na-isolate nila yung sarili nila. Just the two of us feeling. The need you hear sickness. So dito is para sa mga LDR. So ang isang love, nalaman mo peke kung porket magkalayo kayo, magiging cold na siya, parang magtatampo na siya. Yan. Kapag hindi kanya nakikita, hindi kanya nahahawakan, parang na-fall out of love na siya. Yan, peking love yan. Next is, kung ayaw mo, huwag mong problem. So dito napapasok yung love first quarrel. So kada away, unti-unti lumalamig yung love ng isa't isa. Sabihin, parang kunyari pag nag-away kayo, hindi kayo mag-usap, hindi kayo mag-text, walang communication na nangyayari. So ang nangyayari is nawawala yung love or yung spark ng relationship niya. So next, yung akin ka na lang attitude. So dito, nagiging possessive ka daw. Parang lahat ng bagay pinagsaselosan mo. Miski tao, bagay, or gawain. For example, sa gawain, nawawalan ka ng time sa kanya kasi puro ka aral, puro ka laro, ganyan. So, ang gusto ng partner is kanak na lang. Yan.
parang kinukulong kanya sa kanya. So next, chapter 2 is all about the love at first sight and AFS. Mamaya malalaman kung anong meaning na. So love at first sight, LFS. So may kwento to na it's all about a stranger na nagkakilala sa train station. So etong si guy, nakita niya si girl, uy ang ganda, grabe, kinausap niya. Tapos nagpatuloy yung pag-uusap nila, naging sila. Pero yun lang, may pera, may bot. 2 weeks lang sila nagtagal. So dito sabi sa book, hindi totoo ang love at first sight. Kasi in-interview yung dalawang tao. So nag-explain si girl siya si boy, hindi daw pala love at first sight yung nangyari daw is affection at first sight, the AFS. Yan, imbes na love at first sight, AFS, attraction at first sight. So, sabihin, hindi love yung naramdaman niya, kasi ang love is sobrang deep, lalim ang kahulugan ng love para sa kalaman ng iba. Ang attraction, sabihin lang nun is attract ka lang sa sa personality or sa character na meron siya. Sabihin, parang hindi pa ganun ka kalalim yung nararamdaman mo, na-attract ka pa lang, there's a possibility, ganyan, ganon. In chapter 3, ito naman yung about kay God, sa paghahanap ng true love. Example, diba meron tayong PL and TL. PL, pegging love, TL, true love. So dito, ang pegging love daw is hindi mo mahanap minsan saan, pero ang true love kay God mo lang makikita, dahil sino una nagmahal sa iyo, mamahalin ka ng labas. Base sa Bible, si God ang unang nagmahal sa atin. John 3:16 lang na lahat yan. Okay, yun lang chapter 2. Next chapter is many teenager, many youth people like me is nasa maling lugar ng paghanap ng love. Na-explain lang dito kung saan ba talaga may kita yung true love. So ang true love is hindi mo mahahanap kung saan. There is destination for you. Everyone has their specific destination to find their true love. The S word, yan, sa S word. So sabi dito, in today's generation daw, maraming taong nananormalize ang pagkawala ng virginity, lalo na sa mga babae. Dati, ang virginity is very big deal para sa mga kababaihan, dahil ito ay ang kanilang big gift for their husbands or future husbands. Yan. So yun lang, sinasabi lang kung paano nag-change yung perspective ng mga tao about sa S word. Yun na yan. Yan. So sa last, the single-minded. So dito sa last, okay lang ba daw na maging single-minded? So ang sabi dito sa book, okay lang naman, kasi hindi naman ibig sabihin ng pagiging single-minded hindi ka na makakahanap na magiging loved one mo. Ibig sabihin lang nun, may iba kang pina-priority bukod except sa love. Yan, tamang So based from the book, marami ang hate ang kanilang sarili dahil feeling nila lifetime member na sila ng
NBSP or NGSP. Ibig sabihin ng NBSP, no boyfriend since birth, and no girlfriend since birth. So, ang Valentine's daw para sa kanila ay laging sad. Pero, tama bang maging malungkot kung wala kang significant other? Yung tanong sa So, again, yan ang tatapos yung book review natin. So, for my ratings, siguro rate siya as 8.7. Kasi, yan, maganda naman yung niya, yung front page, yung mga bawat design kada page. Ayan. Gusto niya naman may mga drawing pa. Maliliit. Ayan. Diba? Maganda naman eh. Yung font niya is tamang-tama para sa size ng book. Hindi siya masyadong malaki and maliit. Yan. And yung mga words na sinabi dito is very siya, humorous kasi hindi siya ganun kaseryosong book, hindi rin siya ganun nakakatawa. Balance yung characteristic ng book na to. Kahit may medyo nakakatawa pero may malalim na meaning. Yung mga topic na nandito is for additional lang. Yung mga topic na nandito and mga idea, concepts na nandito is all about it's based on real story or real character talaga sa buhay. And yung mga taong to is teenager din. Yung author, yung team ng author, nag-conduct sila ng survey and interview for the teenagers or youth Christians. Ayan. So again, love struck. Love mo siya, sure ka ba? So that would be all for my presentation about book review, Love Struck, love mo siya, sure ka ba? Thank you po.